Nagsimula na nga rin si Kai Sotto sa kanyang workout, nagpapakondisyon na bago nga ito lumipad papuntang Japan para makasama niya ang kanyang team na Koshigaya Alphas. Marami nga sa mga Filipino basketball fans ang gustong makita ulit itong si Kai Sotto sa hardcourt at nagiging matibay na nga rin si Kai, hindi na gaanong iniinda ang injury, konting pahinga lang at ayos na ulit. Nakarecover na nga siya sa injury niya sa OQT at handa na ito para sa bagong season ng Japan B1 B-League. Naging maganda ang laro ni Kai Sotto sa team ng Yokohama B Corsairs at kailangan na ganito nga ulit ang maging laro niya para sa team ng Koshigaya Alphas. Walang Yuki Kawamura sa team ng Koshigaya Alphas pero yung height ni Kai Sotto, yung maganda niyang pagpwesto sa loob ng paint at yung galing niya sa paghanap ng open lane para sa mga alley-oop plays ay nasa kanya pa rin. Kaya naman sigurado tayo na mahanap siya ng kanyang mga kakampi sa team ng Koshigaya Alphas para sa mga inside plays. Kailangan nga lang na maka-adapt kaagad ni Kai Sotto sa team ng Koshigaya Alphas pagdating niya sa Japan dahil mapapalaban kaagad ang Koshigaya sa Emperor's Cup bago ang laro nila sa regular season ng Japan B1 B-League. Malaki rin ang naging improvement at role ni Kai Sotto sa team ng Gilas under nga dito kay Coach Tim Cone at nagagamit siya ni Coach Tim Cone ng maayos. Kaya naman itong si Kai Sotto ay nagkakaroon nga rin ng magandang performance o laro. Target ng Gilas na makapasok sa 2028 Olympics at mahaba-haba ang daan na tatahakin ng Gilas pero posible nga na makapasok ng Gilas sa LA Olympics, lalong-lalo na kung sa kada laro ng Gilas ay healthy at walang injury ang mga players natin, lalong-lalo na yung mga bigs natin. Nagkaroon ng injury si Beno Boatwright, ang isa sa magiging naturalized player ng Gilas, pero nakikita natin na habang naglalaro ang Gilas sa mga qualifiers papunta sa mga knockout games ay gagawa sila ng adjustment. Posible na humanap pa sila ng isang natural na power forward na magiging naturalized player ng Gilas. May height, shooting strength at athletic nga rin para maging mas solid pa ang opensa at depensa ng Gilas sa shaded area. Maganda naman ang naging laro ng Gilas women laban sa team ng Brazil, pero Hungary hindi na hinayaan pa na makaporma o makalapit sa score ang Gilas team. Tinambakan na nila ito ng tuluyan at ganun talaga ang mindset ng isang team. Hindi nila bibigyan ng chance ang kalaban na makadikit sa score at magkaroon ng tsansa na manalo dahil posible ang upset kapag nagkaroon ng pagkakataon ang Gilas na manalo, at ito ay kung naging dikit ang score sa crucial na minutes ng laro o kapag papaubos na ang oras ng laro. May ilalakas pa nga ang Gilas men's basketball team pagpasok nila sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers at makakalaban nila ang team ng New Zealand at Hong Kong sa second window ng qualifiers. AJ Edo ang isa sa solid big na posibleng maging healthy at makapaglaro laban sa team ng New Zealand kasama ni Kai Sotto at Junmar Fajardo, at mas titindi pa nga ang rotation ng mga big sa loob ng paint kapag naglaro ang tatlong players na ito para sa Gilas team. Gustong maipanalo ni Coach Tim Cone at ng Gilas ang laro nila laban sa team ng New Zealand dahil magiging isa na naman itong history para sa Philippine National Basketball Team men's category kapag nagkataon. Magandang resulta ang nakita natin mula sa Gilas men's basketball team. Umangat ang ating rankings dahil na rin sa pamamalakad ni Coach Tim Cone at sa pagbuild niya ng magandang lineup, at hindi na nga niya ito babaguhin maliban kung may injury ang ilan sa kanyang mga players at nasa isa o dalawa nga lang ang mga ito. Kaya naman nasabi natin na habang nasasanay si RJ sa sistema ni Coach Tim Cone sa team ng Ginebra ay hindi malayo na maging practice player si RJ ng Gilas at backup na rin kapag may injury sa guard position. Sa mga bigs tayo nahihirapan at kukonti nga lang ang talagang kayang tumapat sa ibang bigs ng FIBA top teams, at ito nga ay sina Kai Sotto, Junmar at AJ Edo. Maging si Japet kaya rin naman na makipag-compete kapag nag-init ang kanyang laro. Kaya ng Gilas na manalo laban sa team ng Latvia, kaya naman posible rin na makuha nila ang panalo laban sa team ng New Zealand sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers. Kung makakapaglaro si AJ Edo ay mas malakas na Gilas ang makakalaban ng New Zealand at mahihirapan nga rin sila na manalo. Posible na ang Gilas pa nga ang manalo sa larong ito. Bigs pa rin ang isa sa nagdadala ng laro dahil na rin sa rebound at yung depensa at opensa nga sa loob ng paint. Ilang ulit na nating nakita na nadidihado ang mga teams na mahina ang kanilang mga bigs o undersize, pero ngayon Gilas team meron nang height at kaya nang makipag-compete sa top 10 teams ng FIBA.